Okay, praise the Lord. It's already 10:39. I hope we can do this quickly. Overview lang naman itong session 2 natin sa Bible Unified Narrative. So yun lang yung concept nun. The Bible has a unified story. But sige, we will start in prayer. Lord, we thank you for this moment once again, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Kahit medyo late na, Lord, but we thank you, Lord, we can meet pa rin, Lord, kahit sa online lang, Lord. We pray, Lord, na ikaw ang gumabay sa amin, magbigay ng kaunawaan sa amin, magturo sa amin, Lord. I-equip mo kami sa pamamagitan ng mga lesson na tatalakayin namin ngayon. Bless mo ang bawat isa sa amin, pati yung mga classmate namin na dadalo sa YouTube version, Lord. Maraming salamat ng hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magre-recap tayo. Noong nakaraang session natin, yung session na last Sunday, natalakay natin na regarding yung uniqueness ng Bible. So, na-discuss natin na Bible is yung in-expound natin yung concept ng what is the meaning of God breath. Na ang ibig sabihin ay it came from the very heart of God at hindi lang human wisdom ito. Napag-aralan rin natin na may authority ang Bible dahil nang galing ito sa Diyos. So, ikinocommand nito ang ating obedience. So, pag nangangaral tayo, hindi lang tayo nag-share ng ating opinion at sa katunayan, pinaparating natin or dinideliver natin ang mensahe ng Diyos. So, pangatlo, napag-aralan rin natin na trustworthy ang Bible. So, diniscuss natin yan. Sa panahon natin yan, ang daming fake news, scam, pero yung Word of God, nagdadala ito ng totoo at maaasahang katotohanan. So, ayun. And then, isa pa, na-discuss rin natin na the Bible has power. Yung verse nga na binasa natin, it is alive, active, sharper than two-edged sword. So talagang it has power. It changed life. So kapag pinipreach natin ito, nababago yung mga pinapangaralan natin. Hindi dahil sa pangangaral natin, kundi yung Bible mismo may taglay na kapangyarihan. And ang pinakahuling in-emphasizean natin last time is that dahil ang salita ng Panginoon ay God breath, dahil ito ay may authority, dahil ito ay trustworthy, at dahil may kapangyarihan ito, bilang mga mangangaral, tayo ay may sacred responsibility. So, kaya kailangan nating maging maingat sa pag-handle ng Word of God. So, maingat tayo and sana faithful tayo. So, ano yung sinasabi? Ano kaya yung revelation ng Panginoon sa nagsulat? Ano yung thought na gusto niyang iparating? Yun yung hinahanap natin lagi. So, and so ang pinakapunto natin nung nakaraan is that the Bible is not just any book. Hindi ito karaniwan. Personal na mensahe ng Diyos ito sa atin. So, that was our lesson nung last session. And ngayon naman, usad tayo. So, kung sinabi natin sa nakaraan na ang mensahe ng Diyos or the Bible is the message of God. So, ang question naman ngayon tungkol saan yung mensahe? So, kung yung Bible ay message ng God, tungkol saan ito? So, collection lang ba ito ng mga random na kwento, mga rules, mga batas, mga tula, mga awit, or may isa itong kwentong ikino-communicate na ang lahat ng bahagi nito ay magkakaugnay? So, ayan, yun yung pag-aaralan natin ngayon. We will discover or pag-aaralan natin na actually, sa katunayan, may isang kwento, unified story na kino-communicate ang Bible. So, yan yung saklaw ng ating session ngayon. So, isipin na lang natin, example, makikita niyo tong picture dito, may balikbayan box dito.
So, iniaakong ako sa context ng Hong Kong. So, majority ang Hong Kong classmates natin dito. So, ayan, OFW sa Hong Kong, napansin ko diyan sa church doon sa likod, ang dami ninyong mga abubot doon. May mga may mga kanya-kanyang maleta doon. Tapos siguro ang ginagawa ninyo, namimili ng mga gamit, iniipon doon hanggang sa tingin ninyo mapuno nyo na yung isang balikbayan box, padala na naman. So, parang ganun yung napansin ko doon sa church. So, isipin mo parang sa bagahe na pinupuno mo doon. So, maingat ka na naglalagay ka bumibili ka ng mga regalo. Ito, para sa kapatid ko ito. So, mga damit, may nakita kang maganda doon or nag-sale. So, damit na ito, para kay nanay ito, or nagpapadala ka ng mga toys. Sabihin na natin, may itinapon na toy, napakaganda, napakamahal, or chocolate. Mga holidays ninyo dyan, nagsisale sila. So, yan, nag-accumulate ka ng mga bagay-bagay na pinupuno mo yung box mo. So, ayan, pwedeng maglagay ka rin dyan ng rice cooker, ng mga high-tech, mga ganon. Yung kahit walang bigas, nakakaluto ng bigas. Parang ganon. So, parang pinupuno mo yon, pinapak mo. So, alam mo, master kayo sa pag-impake Paano mo pagkasyahin yun, inayos mo yun. So, ayan, maganda yung pagkakaayos ng mga regalo mo. So, hanggang sa sinil mo ito, pagkatapos na nasil, sinulat mo na yung pangalan sa address. Pinadala mo na. So, maasa kang makakarating yon. So, makaraan ng ilang araw, kaya siguro bumagyo sa bumagyo sa dagat, ayun, nagkatambol-tambol. Hindi natin maiwasan minsan ang mga bagahe na ganun sa pagtra-transport, hindi maingat yung So, pagbukas nila ng bagaheng sinend mo, yan, nahalo-halo na sa loob. Yung maayos na pagkaka-impake dati, mix up na. Halo-halo na doon. Pagbukas nila, yung mga chocolate, nahalo na sa mga damit. Yung rice cooker, may nahalo na sa mga laruan. So parang ganun, na-scatter na parang hindi na maganda yung pagkakaayos na gaya ng ginawa mo. So siyempre, yung pamilya mo, nagmamadali yan. Unahan yan kung anong magugustuhan nila. So maraming individual items doon. Pero minsan, mamimiss nila yung big picture. Ang nakikita nila, chocolate. Ang nakikita nila, damit. Ang nakikita nila, yung mga gadgets. So, mga ganon. Pero actually, ang hindi minsan, hindi nila nakikita na yung box na yun, pagmamahal mo yun. Ang nakita, kung ano yung form, pero hindi nila na-grasp na sakripisyo mo yun. Pawis, luha, pagod mo yun. So, ayan, yung Bible, parang ganun. Parang balikbayan box siya na naglalaman ng maraming kwento, maraming tula, maraming awit, maraming batas, maraming mga propesiya. So, parang na-random na shuffle na doon sa 66 books na yon. So pag binabasa natin ang Bible, parang ang kalat. So at bukod sa parang ang kalat, makalat pa tayong magbasa. Hindi natin dinidiretso. So parang gano'n. But everything in the Bible, magkakaugnay yan. May kino-communicate na isang story yan. May storyline yan. So, gaya ng balikbayan, yung balikbayan box, punong-puno yun ng mga mahalagang bagay. Pero yung mahalagang bagay na yon, actually nakapackage siya as magandang kwento. Kwento ito ng pagmamahal at yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Okay? So tingnan natin, punta tayo sa unang bahagi. Because this is around 20 slide. So tingnan natin para hindi tayo masyadong gabihin.
Okay. Ayan, yung recap kanina. Nakalimutan ko na namang i-move yung notes natin. Tungkol saan yung Bible? Tungkol saan ba itong Bible? So, hindi siya koleksyon ng random story gaya ng sinabi natin kanina. Maraming pagkuan ang mulong bata tayo, ganun kasi hinahati-hati ng mga nagtuturo sa atin. Kwento ni Noah, kwento ni David at Goliath, kwento ni Daniel at sa Lions Den, yung kapanganakan ni Kristo, yung resurrection, parang magkakahiwalay na kwento. Parang disconnected siya. Pero actually, connected lahat ito. May pinatutunguhan, magkakaugnay ito. Itong kwento ni Noah, may kaugnayan dito. Kwento ni David. Yung kwento ni David, may kaugnayan rin dito. Tuloy-tuloy yan. Patungo lahat sa isang storyline na kinukwento ng Biblia. So, ayan. Bukod doon, ayan, mix up na. Parang yung sabi nga natin kanina, parang na-mix up na yung kasi minsan, dahil 66 books yan, 66 books na nakalat, hindi natin binabasa ng maayos minsan. So, tinuturo ko nga sa Bible School lahat naman ng libro alam natin kung paano basahin. Pero ewan ko ba, bakit naging ganun ang pagbasa ng mga Kristiyano sa Biblia? Parang laktaw-laktaw. Siguro nakikita ni rin nila sa ating mga pastor mismo na pag nagsesermon tayo, we pick from one place to another. Kasi ang boring nga naman pag siniris mo yan na dire-diretso. Parang ganon. So, kagaya ng Balikbayan Box kanina na sinasabi ko, mix up na. Kaya dito sa hermeneutics, aayusin natin yung thought. Aayusin natin yung thought para pag gumagawa tayo ng sermon, nakaugnay pa rin, aware tayo sa storyline. Aware tayo sa storyline. So, basically, mahahati natin sa 4 na section yung Bible. Okay? Nabanggit ko na to nung nakaraan So, kung tutuusin, 4 lang talaga. Una, doon sa creation, and then fall, redemption, and restoration. So sa Genesis, makikita natin sa Genesis na yung first part, napakaikli ng first part. Doon lang sa loob ng garden ito. So Genesis 1 hanggang sa loob ng garden. Yan lang yung sinasaklaw ng creation. So sa Genesis 1 verse 31, sabi doon, God saw that all that He had made, God saw all that He had made, and it was very good. So perfect. So parang ganon. So sipin na lang natin, ito yung act number 1 kasi, ito ang nangyari, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Perfect lahat ang pagkakalikha. Yung tao 100% na created in His own image and likeness. Kaya naniniwala ako na kapag nakita mo si Adan, yung original na form ng tao, yung kapangyarihan ni Adan. Alam nyo, may dito sa art museum ba diyon sa dito sa Cubao, pumunta kami doon. Ang ganda ng portrayal ng yung concept rin ng gumawa noong yung art museum na yon. Kasi sa dulo, akala namin random paintings lang yung nandun sa room. Sa dulo pala may laser show sila na ipapakita na i-communicate niya pala, kaya yung mga animals na nakikita doon, i-communicate niya pala yung storyline ng Bible. So yung una, makita mo doon na nandun ang portrayal niya si Adam, may pakpak So yun siguro yung concept ng artist doon. Kasi yung pakpak ni Adam, parang ipinoportray niya yung power niya, yung capability, yung meron siya. Kasi kaya niyang pumunta sa isang lugar, mamaya nasa elepante, pag ganun siya. Pero pagdating niya, kinain ni Eva yung prutas. At wala na, parang ang pinortray kasi dun sa show nila na yon,
Si Adam, hindi nalinlang si Adam si Eve ang nalinlang. Ang si Adam, ang nangyari kay Adam is he ate willfully. So nakakain na si Eva. So parang nilagyan nila ng twist na parang love story yung concept ng nilagyan nila ng kilig twist na what is perfection without you, parang ganun kay Eva so willfully he took the fruit and ate it. Tsaka biglang nawala yung pakpak niya, parang gano'n. So this is hindi biblical, hindi yung details niya, hindi siya biblical, pero alam ko yung artist may kino-convey siya Nung nawala yung pakpak ni Adam, parang ang pinapakita niya, nawala yung parang feature niya na parang ang Diyos. So parang ganon. So the act of creation, napaka-perfect siya ng una. Everything was very good. Kahit ang Diyos, nandun siya, nakakahalubilo nila. So Genesis 1:31, everything is very good. So ayan, he created us and then made a lasting relationship with us. So we are created to have fellowship with Him. Yun yung intention ng Panginoon. So yan yung act of creation. So mag-example tayo dito. For example, kasi inyong Hong Kong. Nung first time kong pumunta sa Hong Kong, parang Garden of Eden, ang ganda. Na-amaze ako, ang ganda ng... May mga buildings naman tayo na kagaya ng Hong Kong pag pumunta ka ng Makati Pero iba yung view rin ng ibang lugar, yung dagat. So lalo na sa peak, amaze ako sa view doon. So parang ang ganda, parang paradise. So paradise. So everything was new sa akin. So ayan, parang sa bawat isa rin sa inyo, everything was new. Pagpunta nyo dyan sa Hong Kong, yung hopes mo, yung dreams mo, mapag-aaral ko na yung anak ko, mababayaran ko na yung utang, mapapatayo namin yung bahay, makakabili kami ng kotse. Ang daming pangarap na ang ganda. The painting talaga na eto na. So parang ganun. So parang the first time na pag-apak mo sa Hong Kong, maybe it's a picture of a perfect creation. A new beginning. So galing ka dito sa Pilipinas na minsan marumi. So ayan. Kakalungkot ng Pilipinas. Pagpunta mo diyan ang ganda ng mga paligid. Parang it's a paradise. It's a paradise. So ang ganda ng nakikita mo para sa hinaharap. So ayan. Perfect. Walang mga problema pagdating mo doon, mabait naman yung amo mo. Okay, so parang everything is falling into place. So parang gano'n. Yun lang. Yung pangalawang bahagi ng kwento, yung fall, parang kabaliktaran siya ng perfection nung una. So biglang may nangyari. What happened? Adam and Eve disobeyed God. Pumasok ng kasalanan sa mundo. So sira na rin, may agwat na rin ang Diyos sa katao. So ayan, lahat damay na. Napasa na sa atin yung pagiging pasaway. So ayan, nakakaranas na ang tao ng pain, suffering, sickness, and kamatayan. So yan yung sinasabi ni Paul sa Romans 3:23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So dito, yung sin na sinasabi natin, yung Hebrew and Greek concept kasi ng sin is hindi yung masamang gawain. Kumain lang naman sila. Hindi namang masamang gawain yun. Kumain lang sila. Ginawa lang nila yung bagay na ayaw ng Diyos. So, ang alam kasi natin na sin, yung mga kasuklam-suklam, mga ganon. Ang ibig sabihin ng sin is yung you miss the mark. So ang illustration nila rito is yung dart or arrow. Pag tinatarget mo sana yung bullseye, yung pag hit mo siya hindi yung may red doon sa dot sa bullseye. Kahit yung sa gilid niya ng tamaan, so parang ang sinasabi nilang sin is the distance from the bullseye to your arrow. So parang gano'n. So kahit napakabait mo, kung hindi perfect yung kabaitan mo, sin pa rin yun. Kulang.
So parang ganon. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, yun yung agwat na yun. Kasi nung una, ang gusto ng Panginoon, perfect. Hayaan nilang siya ang mag-define ng mabuti. At they just obey Him. Pero ang ginawa nila, gusto nila sila ang mag-define kung anong mabuti at masama. At yung mabuti para sa kanila, kulang na kulang sa kabutihang nasa isip ng Panginoon. So we fall short of the glory of God. So dahil doon, we were separated from God and wala tayong capability to fix that. So ayan. So sa Isaiah 53 verse 6, we all have turned away like sheep. Sabi niya, we have all gone astray. So yan yung pangalawang bahagi ng kwento. So yung unang bahagi, yung creation, napakaikling panahon, sa loob lang ng garden yon. And then fall, actually yung fall, dire-diretso yan. Kahit hanggang sa panahon natin, falling tayo eh. Pabagsak tayo, pabagsak. So ayan. So anong illustration natin dito? So yung napakagandang mga pangarap mo, magandang mga yung very hopeful ka nung una, pero as time goes by, everything is going right naman. Pero example natin, may nasaway kang instruction ng amo mo. So may mga rules naman kayo diyan sa Hong Kong, di ba? Nabasa ko nung nakon ko sa Facebook last time, yung vlogger na very famous diyan sa Hong Kong, na may ginawa siyang labag sa batas at tinerminate siya ng amo niya. So parang ganoon, may nagawa kang hindi ayon sa kontrata mo, hindi ayon sa kagustuhan ng amo mo, so medyo nagkaroon ng gap sa trust nila sa'yo. So malinaw naman yung instruction nila, umuwi ka ng ganito, hindi ka umuwi ng ganon. So ayan, may mga bad choices na nagagawa ka and then you break something valuable. So ayan, pwedeng nagsinungaling ka sa kanila and sira na yung trust. So sira na yung relationship. So parang ganon, and maybe the concept of termination, maybe we can use that as an illustration of the fall. Because may nagawa kang something wrong. So yun, gamitin natin na illustration yun. So may nagawa kang violation and then wala na. Sabog na yung mga pangarap. All have sinned and fall short of the glory of God. So ayan, naranasan siguro ng karamihan sa inyo na may mga ganun sa pamilya. So wala na yung pinapangarap mong napakagandang sa pinakamagandang mga pangarap ninyo. So ayan, yan yung kung makikita ninyo, creation and then fall, and then nag-end bang na ganun na lang. So example natin siguro si Brother Will, di ba, pauwi na rin siya noon, and then narinig ko sa kwento, sinabihan siya ni Pastora Imelda na huwag kang umuwi, magstay ka. And then we believe in faith, we agree in faith that the Lord will bless you with a good one. So nagkaroon siya ng bagong amo. So parang yung pangatlong bahagi dito is redemption. Anong ginawa? Ganun na lang. Ganun na lang ba? Naabandon na ba tayo dito sa fall? Ang part 3 nito is the redemption, yung kwento. Na, okay, dun pa lang sa garden, mapapansin mo na yung mapapansin mo na sa garden na yung pag-curse na nga lang sa kanila, darating ang panahon na the woman will have a seed and this seed will crush the head of the serpent. The seed of the woman will crush the head of the serpent and the serpent will bite his heel. So doon pa lang may mga pahiwatig na ng pangako ng Panginoon for redemption. Actually, sinasabi nila sa Genesis 3, that is the proto-evangelion. Yun yung unang proclamation of the gospel. Maraming kang picture na pag-aralan natin ito noon sa
Christology natin, yung pag-aaral natin, the life of ministry of Christ. So, even yung dinamitan sila ng Panginoon, yung balat ng tupa yung ginamit doon sa kanila eh. Doon pa lang yung mga pahiwatig na yon na merong mamamatay para sa kanila, para madamitan sila. So, yung mga pahiwatig na ng redemption. So, ang nakikita kasi natin, talon tayo agad sa Matthew, Mark, Luke diyan. Doon kapanganakan ni Kristo. But actually, yung storyline from that pangako ng Panginoon dito sa Genesis 3 onwards, God is working na doon to reach yung kapanganakan at kamatayan ni Kristo. So yung gap na yon working ang Panginoon to bring out the promise. So mapapansin mo, creation perfect, nagkasala ang tao, and then God started to work for their redemption. So ayan. So ayan, hanggang sa pinanganak na siya. Lahat ng nasa Old Testament tumuturo sa kanya. Pinag-aralan natin lahat ito sa mga previous subject natin, even yung tabernacle na discuss natin noon na every detalye ng features ng tabernacle ay a picture of Christ, the coming one. So, ayan. Kay David, yung mga pahiwatig ng Panginoon sa kanya na what is man that you are mindful of him? You for a little while you put him lower, sabi. Yun yung pag-step down ni Jesus Christ yun eh, na lower than angels for a little while. So, yun. Lahat yun tumutukoy lahat kay Kristo sa redemption. So, hanggang sa na-fulfill niya, dumating siya and then He died for us, He rose for us, and then He saved us. So, ayan, nabigay sa atin yung mercy, grace, and hope. So, yan yung gospel na tinatawag natin. So, redemption. Yun yung good news na from perfection, nagkasala tayo, but the good news is that God is working to save us. So, ayan. And then, illustration ulit natin dito bilang OFW. So, yan, trabaho mo, nagpapadala ka ng pera, and then nagsasakripisyo ka para umangat sila. So parang yung ginagawa mo is like you are redeeming the family eh. So napilitan kang mag-abroad dahil kailangan mo silang iangat. May kailangan kang tubusin, mga ganon. So parang yung mga sacrifices niyo kung bakit kayo pumunta sa Hong Kong is parang it's an act of redemption eh. It's an act of a picture of redemption. So imagine ang Panginoon He is doing mga bagay na hindi niya naman kailangan gawin. So parang sa inyo, bakit meron siguro sa inyo nagtatanong, bakit nandito ako? But you are doing it for others. So kagaya ng pagsasakripisyo nyo sa pamilya, ganun rin yung ginagawa ng Diyos para sa inyo. So yun yung picture of the redemption na ginagawa ng Panginoon. So He prepares kahit yung pag-angat ni David sa throne, kahit yung doon pa lang sa Jericho, yung pagka-redeem ng babae na nagtago sa spy, lola na ni Jesus yun eh. Ginawang konektado na yun sa bloodline ni Jesus. Doon sa kwento ni Ruth na Moabite na pinangasawa kay Boaz, the Lord is working na sa mga love stories na ito para tinatrabaho na ng Panginoon yung bloodline na lalabas. So, yan from Obed to Jesse to David. And then even yung in spite sa negative things, ang Panginoon galing niya sa yung mga negative, all things work together for good. Ang galing ng Panginoon diyan. Imagine niyo yung kasablayan ni David. He killed Uriah to get the wife, and even that the Lord made a good thing out of that. So ayan, pinanganak doon si Solomon, and then the bloodline hanggang sa Joseph, Mary, here comes Jesus. So
at the right time. He worked for thousands of years. So ang tindi ng Panginoon. So that is the storyline of redemption. So ayan, so, parang ang Panginoon, makaka-relate kayo. Yung mga sacrifices na ginagawa ninyo, maraming sacrifices ang Panginoon na ginagawa para sa atin to redeem us. Parang sa inyo rin, you are trying to redeem the family, the loved one, yung mga you are trying to make a better future for them. So ayan, that is a good picture on that side. So ang target ng Panginoon doon sa dulo, you go na sa Revelation. Ang daming, kahit si Paul, ang dami ng mga picture ng restored earth. Yung restoration. Revelation, ang napakabibid ng description dyan. So, what will happen? What will happen? Babalik si Jesus Christ, and then He will finalize His reign. He will defeat evil forevermore. And then, ayan, He will make all things new. Yun yung sinabi niya sa Revelation, I am making all things new. So, in that world, no more pain, no more suffering, no more death, and we will live with God forever. Parang a new creation rin. Parang it's a garden. Yun lang. Hindi na siya garden, it's a city na. It's a better one. It's a better one. So, yun yung ginagawa ni Jesus Christ. So, kung makikita mo itong 4 phases na ito, so parang sa inyo yung sa inyong OFW, may mga target rin kayong kwan eh. For good ako nito. Ayun lang, kare-renew mo renew. So kailan yung for good? So parang ewan ko rin ang Panginoon. Kailan yung for good, Lord? Yung coming home. So parang kailan yung pagbabalik mo? So ayan. So imagine mo na lang yung final day mo as OFW. Si Pastora Imelda came back. So parang ganun. So, ayan, nag-impake ka, saying goodbye to Hong Kong, and then heading to the airport, going home for good. So, ayan. 1MT, iliw-iliw, long distance call. So, wala nang yung... So, lahat parang napakagandang picture. But God is giving us that picture sa four phases na ito. The story of... Yan yung tinutukoy lang ng Biblia. So napakaganda na ma-realize natin ito. And then pag gumagawa ka ng tour, so anong ginagawa natin ngayon? Why He is changing us from glory to glory? Why is He transforming us? Pagkatapos niya tayong i-save, i-justify, bakit niya tayo sinasanctify? He's preparing us for a new world. Parang nire-reverse niya. So mula dito, sumama ang tao. Hanggang sa nag-zero tayo dito, pinatay natin yung walang kasalanan. Pero from here, if you accept Christ, dito, from zero to perfection naman. Reversal of everything. So anong ginagawa natin sa church? Bakit tayo nagdi-discipleship? Bakit tayo nagtuturo? He is bringing us back into this image, the image of God. So He's preparing us towards that. So that is the picture. So pag nag-interpret ka ng bawat bahagi ng kwento ng salita ng Panginoon, nakikita mo sa storyline. So alam mong saan mo gagamitin ito? Hindi lang moralizing story. So nakikita mo yung application niya sa bawat bahagi. So apat lang yung breakdown ng Bible. So, hindi mo mauunawaan yung Biblia kung isang bahagi lang ang nabasa mo. So, nag-start ka dito agad sa fall. So, ayan, at least you have a good picture na doon sa storyline ng Bible. Kailangan mong maunawaan itong 4 na section na ito para makita mo yung buong picture. So, bawat kwento sa Bible, pagbuklat mo doon sa isang bahagi ng Biblia, for example, nabuklat mo doon sa 1 Samuel, noong kinukoronahan si David. Anong makikita mo doon? Anong part ng kwento? It's on the restoration because it's towards Jesus Christ. Redemption.
Pagbuklat mo doon sa story ng Judges, paikot-ikot sila. Bakit makasalanan? Na makikita mo yung picture of the fall. Pero pag nag-focus siya sa kwento nila Gideon, kwento nila Samson, kwento nila, makikita mo na it's a picture of redemption because all of those are towards the picture of redeeming. And makikita mo na yung mga judges na yun, hindi sila perfect and they are pointing out to the perfect one na someone is coming to redeem us for good. So far, kami yung pansamantala. parang gano'n, a picture of that. So, yan lang yung iniikutan na storyline ng kwento ng Bible. Okay? So kung dadalhin natin sa isang sentence sana yung story ng Bible, ito lang, God created a perfect world. Kaso, humanity broke it through sin, but God sent Jesus to fix it, and one day, He will make everything new. So, yan lang yung storyline ng Kwan. Makikwento mo nga yung buong Biblia in one sentence. God created a perfect world. Humanity broke it through sin. God sent Jesus to fix it, and one day, He will make everything new. So, that is the storyline of the Bible. Okay? So, bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga ito? So, this is the beginning of our hermeneutics, the foundation. Kasi pag naunawaan natin ito, makakatulong ito para yung bawat bahagi ng Biblia na bubuklatin natin, kaya nating i-interpret based on that storyline. So, every time na may bubuklatin ka, ang itatanong mo, saan ito na naaakma sa kabuuang kwento ng Biblia? So, pag nagbasa ka ng isang prophecy, ano ito? Judgment, promise, or future hope? Pag judgment yung tinatalakay niya, bakit nadja-judge? Because may kasalanan, fall. So, bakit nagbibigay siya ng pangako? Because the Lord wants to redeem us. Bakit itong prophecy na ito, sinasabi niya yung ganito? Because the Lord has a future for us. So, ayan. So, kaya mong i-interpret ang bawat bahagi. At ganoon sana ang pag-interpret natin. Ang bawat interpretation natin ay nakasalalay doon sa kabuuang kwento. So, example, Noah. Bakit binaha ang mundo? Makasalanan ang mundo . It fall and there's judgment for that. Okay? And then, bakit nagpagawa ng Panginoon ng barko? Because the concept of redemption. He promised na mariredeem ang mankind. So, ayan, he just needs to restart again. So, papansin mo na parang ina-attempt ng Panginoon ang restoration pero sumasablay. Sumasablay ang sangkatauhan. Hindi pa rin kahit restart ng Panginoon ang mundo kay Noah. Mapapansin mo na talagang hindi natin kaya na i-redeem ang sarili natin. So, ang magdadala ng ultimate na restoration is yung pinangako, the promised one, the Messiah. Okay? So, He is changing us from glory to glory. So, bukod doon, it helps us understand every part of the Bible. It helps us preach and teach with purpose. So, magiging gospel proclamation lagi yung teaching mo. So, ayan. Kung mapapansin ninyo siguro, every time na pumupunta ako dyan sa Hong Kong, I give you a big picture. Because that is the basic of hermeneutics. I give the big picture, and then ito yung i-explain ko ngayon, ito yung bahagi niya, and then maunawaan natin. Bakit kailangan natin gawin ito? Para doon, para doon, para doon. Anong ginagawa ng Panginoon dito? So, ginagawa niya ito para may dating ka dito. So parang ganon. Makikita mo yung big picture and then alam mo ang application ng bawat tinatalakay mo. So instead of teaching ng isolated na mga moral lessons na magpakabait kayo, bakit? So parang ganon. Magsisi ka, bakit? You put it all in the picture of this 4-part story ng Bible. So, ayan. Paano nauugnay itong kwentong ito kay Jesus in the work of redemption? May i-interpret mo ngayon yung connection niya, everything. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, lahat ng nasusulat doon, tumutukoy sa Kanya, patungo sa Kanya. So, sabi dito, the more we see the big story,
the more we see God's glory. Okay? The more we see the big story, the more we see God's glory. So, na-master natin ito pag evangelism, alam mo to Kaso, hindi natin tinitingnan ito, hindi natin ini-integrate yung knowledge na yon sa evangelism dito sa preaching. Na-isolate natin Always stay on the big picture. So, hindi lang ito information. Ang goal ng Panginoon sa atin, ito rin na-transform tayo. So from creation, fall, redemption, and then yung final, yung restoration. Kaya ka tina-transform kasi patungo ka sa restoration. Okay? So, ayan. So, pangatlo, bakit mahalaga ito? It gives us hope in difficult times. So, yan. Yan sa OFW. Kapag may mga masasamang pangyayari sa buhay, for example, ayan, may na-terminate. No, yung pattern ng Panginoon is He always restores. So, ito yung pattern ng Panginoon. Basta kumonekta ka lang ang Panginoon. Kung nalaglag ka, i-restore ka niya. Kumapit ka lang sa Kanya. There's a picture. So, yun yung picture ng Kaya pag naunawaan mo paano i-interpret yun, the Lord will restore you. The Lord will bring back. So, yung mga picture na He will bring back what the locusts have eaten. Parang ganon. So, kaya si Paul nasasabi niya sa Romans 8:18, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kahit ganito, kahit sumablay dito, kahit ang pangit ng nangyayari dito, alam ko na sa hinaharap, maganda ang kalalabasan. That's why you don't stop in the journey. Kahit you are in the valley of the shadow of death, you do not stop there because you know that there is a light at the end of the tunnel. So parang ganun. So, ayan, it gives us hope in difficult times. Pang-apat, it helps us share the gospel clearly. Malinaw yung pagkakakwento mo sa gospel. So, ayan, you can always end up your story in a gospel. So, ayan, the proclamation of the gospel. So, yung God's love, God rescue. Alam mo, pag hindi ka binago ng Panginoon, hindi niya tayo binigyan ng bagong puso, hindi niya tayo binorn again. Kagaya lang tayo sa Old Testament, paikot-ikot lang sa siklo. Pero, dahil binigay niya ang Holy Spirit sa atin, there's a hope na nababago tayo araw-araw. Kasi si WC there's a hope na we will be fruitful. Kahit sabihin nilang, wala, ganyan na yan. Hindi, you will be fruitful because you are linked to God. So, you can tell a good story. Good story, yung apat na yon. Creation, fall, redemption, restoration. So, magiging malinaw at compelling yung mga mensahe natin. So, ayan. Makikita natin yung big story. Yan, may mga common questions. May mga common questions na so, una, are all the stories in the Bible true? Totoo ba? So, ayan, china-challenge ng mga scholar ito. Sabi nila, katang-isip lang raw si Jonah. Hindi raw totoo si Jonah. So, parang novel lang siya. Take note, kinonfirm ni Jesus yon. Kagaya ng ilang araw si Jonah doon sa kino-confirm niya yung kwentong yon. So pag hindi mo paniniwalaan yon, sinasabi mo sinungaling si Jesus. So, ayan. Perfect si Jesus. So ang mga scholar, wala lang ebidensya kasi pabalik ka Wala kang mahahanap na mga dokumento. Pero kinonfirm ni Jesus ito kaya wala tayong problema sa Old Testament. So, yes, the Bible is a real story and science is discovering it. So, yan, makikita natin yan na work of God. Yan, maraming nagpa-pop up sa cellphone ko ngayon na yung mga proofs nila na nahanap na raw nila yung location ng Noah's Ark. So, parang ganun. So, may mga proofs sila dyan. Question number 2. Why does the Bible have so many difficult stories? Bakit may mga kwento na ang parang mga bangungot na kwento? Kasi yung kwento ng Bible, hindi niya itinatago yung effect ng fall.
Yun talaga eh. So kaya napaka-honest ng Bible na hindi siya hagiography. Yung hagiography kasi pinipaint lang yung magaganda. So nangyayari dito sa Bible, pinipaint niya talaga, dinidescribe niya yung nangyayari. So from the fall, talagang ganon, pasama ng pasama. So ipinapakita niya, idinidemonstrate niya or dinidescribe niya yung reality ng sin and suffering. Pero pinapakita niya rin yung faithfulness ng Panginoon at yung plano niyang i-redeem. So parang mawawala na ang Israel dito. For example, nung nasa Assyria sila. Papatayin sila lahat ni itong kalaban nila Esther. Papatayin sila lahat. So muntik-muntikan yung mga yon. Pero hindi mangyayari yon. Bakit? Because the Lord promised redemption. So, yun yung paniniwala ng Israelita hanggang ngayon. Kaya pag tinitingnan mo si Netanyahu, madadagdagan na naman ang holiday namin. Kapag inatake ninyo kami, madadagdagan na naman ang holiday namin because the Lord God will always redeem us. Nakita nila yung pattern ng grace of God sa kanila. Pangatlo, how can I remember the 4 parts? So, CFRR. So, madali lang. Creation, fall, redemption, restoration. CFRR. Actually, tinuturo natin sa mga bata ito. Meron yung familiar kayo siguro doon sa colorless book. Yung colorless book, true colors naman na dinidescribe yan. Yung green is its picture of life. So, ayan. And then, black is the picture of fall. And then red is a picture of redemption. So mayroon pang white yung malinis, nilinis ng Panginoon, and then restoration. But dito, dahil 4 yung story natin, isa-zero natin sa 4 na color. Okay? So yung redemption is red and white na yan. Red and white na yan. So restoration would be, we put it gold. God will make everything new and glorious. So yan, you can use that color pag mag-evangelism kayo, street evangelism. Meron nga yung Porcelas dati na may tatlong may parang yung wordless book rin pero may color na beads. Parang gano'n. It will give you idea on how to share the gospel. But yan, 4 na story. Green is the creation, black is the fall, red is redemption, and then gold is restoration, the kingdom of Jesus Christ, kingdom for eternity. Okay? So, ayan, reflection, key points to remember. Key points to remember. So, ang Bible, may isang story yan. Hindi yan collection ng random stories. May iisa, unified story yan. Yung tong unified story, may 4 na bahagi. So, ayan, creation, fall, redemption, restoration. Yan yung 4 na bahagi. At itong 4 na bahaging ito, magkakadugtong yan, magkakaugnay yan. Hindi pwedeng magkakahiwalay yan, magkakaugnay. At pang-4, itong kwentong ito, yan ang ating hope. Pag naintindihan mo yan, nabibigyan tayo nito ng pag-asa, purpose, layunin, at malinaw na mensahe. So, malinaw na mensahe na maibabahagi. Kaya gustong-gusto ng mga evangelist, kaya napaka-famous ng John 3:16. Kasi it's a very good picture of the 4-point story. For God so loved the world that He gave His only Son. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God so loved the world, the perfect creation that He made. So, bakit perish? The perish is a picture of the fall. So, ayan. He gave His only Son is a picture of the redemption. Have eternal life is a picture of restoration. So, that verse, envelope, talagang package niya, nandyan sa loob ng verse na yan, yung 4 na, kaya gustong-gusto nila sa evangelism. Okay? So, ayan. And then, this is the last slide natin, reflection and discussion. Take a moment to reflect. Ewan ko kung nag-reflect kayo noon doon sa 4 rin, key questions rin natin nung nakaraan.
Alin sa apat na bahagi ang pinaka-meaningful sa iyo right now sa buhay mo at bakit? Ang buhay mo ba kulay green? Everything is perfect. Everything is doing well. Ang buhay mo ba ay kulay itim sa ngayon? Walking in the shadow, in the valley of the shadow of death. So, ayan. Ang buhay mo ba nasa kulay red? The Lord is redeeming you. Gumaganda na. Umaayos na. Umaayos na. Or your life is gold. Restored na. I'm in a new state. So, ayan. Which part of you, which of the four parts do you find most meaningful right now in your life? Bakit? So, you think of that. Think of the Bible story na karaniwang palagi mong tinuturo. Saan ito naaakma doon sa big story? Paano ito nauugnay kay Kristo? Kaya nga sinasabi ko, we can always preach Christ. Yung kay Dr. Brian Chappell, Christ-centered preaching. Pag aware ka dito sa apat na picture na ito, you can always conclude with Christ in your conclusion sa sermon. You can always end up in your sermon in a gospel proclamation. So, yan. You can always end with this four story. You can begin and end with that. Okay? So, ayan. How does knowing the Bible's big story give you hope as an OFW facing challenges? Okay. Kung ang buhay mo, ang nangyayari sa iyo ngayon is dark, makikita mo na the Lord offers redemption. If He will not, saan ba yun? Romans ata yun. If He did not withheld Christ for us, how much more? So, ayan. While we are yet sinners, Christ died for us. How much more ngayon? Na hindi ka na sinner, nasa kategory ka na ng sons and daughters. So, if He died for you as a sinner, how much more yung gagawin niya? So makaka-assure ka talaga sa restoration na ibibigay na. Kung ni-restore ka nga na makasalanan, how much more sa'yo na anak? Okay? So, ayan, there's a big hope dito pag naintindihan mo, na-grasp mo yung concept ng message ng Bible. He share one way you can teach Bible lesson differently now that you understand the unified narrative of the Scripture. So, ayan, mag-isip ka ng paano mababago nito yung pagtuturo mo. Okay? The Bible is one big story of God's love and rescue. Yun lang yung storyline ng kwento. Mahal ng Panginoon ang tayong sangkatauhan, and He is rescuing us. So, ayan. Let's know it. Let's live it. Let's share it. So, ayan. And this is our topic for today dito sa session 2 natin, dito sa The Bible's Unified Narrative. Okay, may question kayo? So, ang next session natin sa Sunday evening, pag-aaralan naman natin itong didiretso na tayo sa session 3. So, the two testaments. Ngayon, apat na bahagi yung buong Biblia. Ngayon, hahatiin naman natin sa dalawa lang. Okay? Bakit kung apat na kwento, bakit dalawang testament ang pagkakahati niyan? Bakit old? Bakit new? Didiscuss rin natin yan. Yan yung pagfufukusan natin sa next meeting. Okay? So, sige, it's already 11:30 and I do not want to habain pa, and we need to end here so makapagpahinga kayo. So, if you have question, you can just send a message in the messenger, and may the Lord bless you in your ministry there. May the Lord, kahit sa lesson natin, may you see the picture of redemption, that God is so good. He does not need to save us, but He did it anyway. And hindi lang tayo sinave, He is preparing a new future for us. He will be restoring everything. Okay? So, sige, we will pray.
Lord, we thank you for the gospel. We thank you, Lord, for the Bible. Na dito, Lord, in-unveil mo, Lord, ang napakagandang layunin ninyo, Lord. Napakagandang karakter ninyo, Lord. You created everything perfect. Sinira namin, Lord, but you are a God of love. Ikaw, Lord, you are yourself love. Na sa pamamagitan, Lord, ng inyong anak, you restored us, you saved us. And you are working, Lord. You never stop working, Lord. Sa amin, tinatrabaho nyo kami, binabago nyo kami araw-araw, preparing us for that future restoration. We thank you for your goodness. We are not worthy, but we thank you anyway. Lord, we pray that itong gospel na ito, Lord, masaturate kami and we cannot help but share it to others because it's a real gospel. Bless us, Lord. Bless our ministry. Gamitin mo ang mga napag-aralan namin para mas mapahusay pa ang aming pangangaral pagbabahagi namin ng tungkol sa iyo. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, ayan. Good night. Good night, everyone. Bless po. See you ulit on Sunday. God bless. God bless you.